Tungkol po sa sigurado ako lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos. So alam ko lahat tayo ay makaka-relate dito. Pero magkakaroon tayo ng kunting self-evaluation sa ating topic. Kung ano tayo dito o talaga bang pinili o hinirang tayo ng Panginoon. Okay mga kapatid, no? Spiritual gifts. Kapatid. Ilang beses nyo na narinig itong bagay na ito. Spiritual na kaloob. Spiritual gifts. Kami spiritual gifts. Baka hindi ako pinagkalooban ng Panginoon. Baka may favoritism ang Panginoon. So, tanayin ko po kayo. Alam niyo po ba na ang listening skill ay bahagi ng spiritual gift? Oh. Kaya, kung gusto niyo po magkaroon nun, lumapit po kayo dito. Kasi, alam niyo po, pag minsan yung mga physical na bagay na sinabi nating ayuda o nagbibigay ng physical na buhay, gusto natin, tayo yung nauna. Pero yung eternal na magbibigay sa atin ng buhay, ay mga kapatid, panahon na nabaguhin natin ang perspective natin ng pagtimbang sa buhay. So lahat ng sinasalita dito, pag dinadigest ng isip natin, hindi natin namamalayan, nagkakaroon pala tayo ng kaloob ng Panginoon. So ito'y talento na nakabuilt-in sa atin o built-in sa atin ng Panginoon because we are created in the image of God. Pero nasa sa atin kung explore natin ito at lilinangin pa. I-operate in a different level. Kaya pag sinabi natin kung prophesying, iba-ibang level pa yan. Kasi depende sa'yo kung mas stagnant ka na o doon na lang, di ba? So, spiritual gifts. Okay. Makikisayo lang po sa lahat ng mga nasa labas. Pwede mo ba i-kimay natin dito sa unahan? Please, dito lang po. Sa inyo pa. So, dito lang mga kapatid. Alam nyo, pag nag-aaral ako lagi sa Panginoon, gusto kong bumalik sa basic. Oh. Kasi may mga iba na nakikiupo lang, pag narinig yung term, kunyari, naintindihan. Kasi nahiya tayong itanong, ano ba yung spiritual gift? Kasi ayaw natin pakita na hindi pala talaga natin naintindihan. O spiritual na kaloob. So ako, dahil ganun ako mahihain, yun, gusto kong balikin yun na So ngayon, ano yun po natin? So what is knowledge, wisdom, skills, talent, and spiritual gift? May pinagkakaiba ba sila? Meron ba ako nito o wala ba ako nito? O yan po natin. Okay. So talent versus skill muna tayo. Talento at skill. Nagkaiba nila. So sa panahon ngayon, we are in spoiled generation. Magsalita ka na lang, bibigay na sa iyo yung informasyon. So tingnan natin yung viewpoint ng study. So according sa study, ang talent po ay it's a natural aptitude, inclination, or ability possessed by a person. Talent. Kaya wala sa, talent, may talent. Yeah. At isa pa, innate and natural. Pag sinabi naman next po ay hard to measure. Everlasting, not goal-oriented. Ibig sabihin, Christian. Naniwala ako lahat mayroong talent, pero nagkakaiba. Ang sumisira lang dito, yung corruption na talent natin, ikumpara natin yung sarili natin sa iba. Or nagmamadali tayo na kasing galing natin yung iba. Ay papasok natin yung skills. Ano naman itong skills? Proficiency, capability, or expertise acquired by a person. So it's acquired, no? By a person through learning, practice, and experience. Sabi natin, para sa mga kapatid. Ito ay proficiency, nabibihasa, no? Pagkabihasa, no? At kapabilidad, at ito'y parehas ng din, kung saan ka eksperto, no? Na ito'y nakukuha ng isang tao sa pamamagitan ng pagkatuto, pag-iensayo, at sa mga karanasan. So yun po ang tinatawag natin, skill. Ano yung skill nga? Kakayanan? Para abilidad din siya. Sabi niya dito, not necessarily innate. Pag sinabi nating innate, hindi siya natural, hindi siya built-in niya sa'yo. Kaya na-acquire siya. O hindi siya, pagkapanganak ko, ay alam ko na, hindi siya gano'n. So, sunod dito ay easy to measure. At
can become obsolete without practice. At sabi niya, always goal-oriented. Kaya nga po, mayroon tayong tatawag na education, learning school at training school. At after nun, meron tayong graduation. Kasi meron tayong inaabot na standard. Ibig sabihin, may goal tayo. Hindi sa goal-oriented. Pag sinabi naman na talent, gusto mo pang i-enhance yan, nag-iisip ka, improvement. Pansin nyo yung IT, walang board exam. Kasi open siya for, discovery and improvement. Unlike sa ibang subject, kaya ng engineering, agriculture, mga established siya na, talent din naman siya, pero established siya na skill sa mga gusto yung itong i-acquire. Pero sa mga may talent talaga ng numbers, nag-explore pa sila ng different method. Ayaw ko sanang palalimin yung kasi gusto yung sa method sana ng pag-aaral natin. Lahat ay makaabot. So yun po. So skills din, hindi lang ako kumuha sa isang referensya, kumuha rin ako sa iba pa. Sabi nila, according sa ang skills daw po ay learned behavior, quantifiable and measurable. Kung kaya niyo pong isalin sa kapatid natin na galing po sa hindi nakakaintindi na terminong English, possible to teach, test, and measure, and develop through training or experience. At sa abilities, pinagkaiba rin ng skills at abilities. No? Natural or innate, another term lang siya sa talent, no? Difficult to quantity or measure, difficult to teach, test, or measure, acquired without formal instruction. Parang mga freehand, parang freestyle. Parang wala silang sinusunod na law. Yung principle lang ng law nakuha nila, pero sila ay may sariling pamamaraan paano nila yon gagawin. So ito naman po, kung makarelate yung iba, transferable skill. Business strategy, teamwork ability, data analysis, communication skills. Bakit ko po dinagdag ito? Especially sa kabataan, papunta na tayo sa leadership na na platform o environment. So dapat makita natin, ma-evaluate natin kung tayo leader, yung mga kasama natin according sa kapasidad nila. So data analysis, communication skills, time management, work ethic, commercial awareness, listening and providing feedback, problem solving, creativity, attention to detail. And analytical reasoning, critical thinking, leadership, adaptability, teamwork, communication, yun po ay naibabagi natin sa iba, writing, listening, relationship building, computer skills, sa panahon natin yun, and management, and project management. Kaya maganda yun pala na may sakto tayong team building activities. Kasi doon nabibuild sa atin yung skill at nagiging transferable ito. So ibig sabihin, hindi tayo binild ng Panginoon, binigyan na ng kaloob na sa atin lang. So hintulutan ng Panginoon, nabigyan tayo ng kaloob para i-share natin sa iba. Kasi kung hindi natin ito i-share sa iba, lagi nating alalahanin na ang Panginoon po ang nag-imbento ng social aspect. Hindi dapat tayo magkulong lang sa room, ini-enhance yung ating skill, communication skill. Galing-galing natin mag-chat pagdating sa personal, hindi man tayo makapagsalita. Hindi na siya, So, transferable skills are skills you acquire during your education, yung popular na nangyayari na sa internships, or through work experience and transform as the tools you'll need to adapt to any new job. Kaya pagkatapos ng theoretical, di ba? Kahit nakakulong ka sa isang classroom, hindi pa rin nakikipag-usap yung ibang estudyante sa ibang mga kapwa-estudyante. So, nangyayari, may tinatawag tayo na on-job training or exposure o practicum. Ibig sabihin, kahit gaano kakagaling ma-perfect ng memorization mo yung tamang sagot ng theory, minsan manginginig, hindi na-develop yung confident natin. Kaya minsan, kahit ipasa mo yung LTO na exam, nanginginig ka pa rin mag-drive. Magkaiba po yun. No? Kahit magaling ka mag-drive, hindi ka bibigyan ng lisensya kasi hindi ka marunong magpasa. So, ibig sabihin, kailangan ko ito. Kinalaman sa topic natin yun. Okay, ano pa po?
mas summary siya. Transferable skill or samples. Active listening, mga kapatid. Budgeting, computer skills, naulit lang yung ba? Complete resolution, confidence, decision making, natatransfer yung confidence, nakakahawa. Dependability, feedback, flexibility, marunong ka sa makibagay sa lahat, no? Goal setting, leadership, motivation, organization, planning, presenting, prioritization, programming, project management, public speaking, relationship building, research, social media, teamwork, verbal communication, right? Kaya pag sinabi ng Panginoon, sinasangguni ko sa inyo, I command thee this day. Ibig sabihin, alam niya na matututo tayo ng mga bagay ng ito. Kasi transferable skill siya. Kaya nga sabi ni Solomon, magalak tayo kapag may nakikita tayo na mas magaling pa. Kasi kung walang mas magaling, walang magtuturo sa atin. Kaya kung may nakita kayong mas matanda, mas bata, babae, lalaki, anong estado, at siya ay mas marunong sa isang larangan, at ito'y ikinalaman sa survival skill o mag-enhance sa quality natin buhay, pakumbaba tayo. Kasi pinahintulad ng Panginoon na ituro ang pagkapakumbabaan sa kayong paraan. So, yun po. Skills to learn for students. Ito naman, speed reading, deep working, long-term planning, basic MSO, office skills. Pero nasobrahan tayo nito kasi sa school, ilang oras ka uupo sa isang araw? Ha? 8. Kaya pag nagtrabaho ka na, hindi na siya mahirap kasi train na tayo umupo na naka-computer lang. Utak lang. Pero sabi sa SOP po, binabalansin niya. No? Filtering information, sa spiritual naman siguro ito ay discernment. Memory retention, may tao na depende sa data yung na-memorize niya. Yung iba, madaling makamemorize ng chismis kaysa yung kaya depende sa field ng interest, mga kapatid. Marami talaga ito-correct sa atin. Essay writing, magaling sumulat, widening vocabulary, galing din sa grammar, etc. Kanina, hirap tayo sa pinagawa sa atin na activity. Next, inquisitive thinking. Parang critical thinking siya. Self-discipline, punctuality, kung may disiplina, oras pala ay definition din ng katalinuhan o abilidad. Social skills, networking. Pag sabi natin networking, hindi ko sinasabing yung ability to connect each other. Partnership. No? Hindi lang sa isang tao. Kaya may tinatawag tayong best friend ko siya doon lang ako. So, interconnection, tawag natin doon networking. No? And learning from mistakes. So, and healthy cooking and personal finances. So, halos, ito yung kaya sabi ko, maikli lang sana yung presentation kasi yung illustration ay halos nandun na. So, ito, kaalaman at karunungan. Ano naman ang pinagkaiba? So, minsan, papasermon tayo, kailangan natin ng kaalaman, pero yung nabasa mo doon, wisdom. Babaliktad natin. Kailangan natin ng karunungan, pero yung nakalagay doon ay kaalaman. Sa English, knowledge. So ngayon, natin sa basic. Ano ba yung kaiba ng knowledge, which is kaalaman, at ng wisdom o karunungan? Okay. Knowledge. Knowledge is composed of facts, information, and skills. Gives you the ability to identify whether some fact is truth or false. So, acquisition of information and facts. May pundasyon talaga siya bago nagkampak sa ganun. And can be simply acquired through education. At pag sinabi naman natin wisdom, wisdom is composed of knowledge, experience, and good judgment. Kaya kulang pala kung alam mo lang. No. Gives you the ability to discern. Bibigyan ka ng abilidad na makilala ang isang idea kung ito'y tama o mali. Yun po ay wisdom. At ito'y application of the acquired knowledge. Pag nalaman mo na, i-apply mo na. Kaya sabi ko nga, iba yung theoretical, iba yung na gagawa mo siya sa akto talaga. And cannot be simply acquired through learning. Kaya nga, makakarelate po ako dito. Halimbawa, yung isa po na develop skills ko, pero ang tawag nila sa doon ay sa akin ay talent ko daw magkitaka. Pero dahil pinakilala siya sa akin, I consider is an acquired skill.
Pero dahil nag-self-discovery ako, at the same time, parang tinuturing ko na rin siya siguro na talent. So, ibig sabihin, isang bagay na dinidiscovery mo at nag-enhance pa, talent siya. Pero pag yun ay, na-adapt mo lang, skills. So, ito yung knowledge. Perception ay what? Understanding ay comprehension. Ito ay how. At ang wisdom po ay why it exists. So, may mga tinatawag tayong why person. Alam nyo, mabenta po itong book na, may librong, na why ang tawag. Kasi ayaw daw nila yung anak nila maging empleyado lang. Gusto nila maging boss. Yung vision niya sa buhay hindi lang siya forever empleyado. Gagawa ako ng produkto. Gagawa ako ng management. Gagawa ako ng empleyado. Ito yung vision ko. Yan. So, yun yung gusto nila sa kanilang mga anak. Hindi lang siya sa, opo. Ito. Naka-pattern list. So, sa knowledge po, identifying things and situations. Sa understanding po, comprehending how things are caused. At sa wisdom po, making better decision. Ito yung superiority ng wisdom, no? Next, perception of boundaries sa knowledge. Sa kabila naman, perception of casual relationships. Pero dito po sa wisdom, perception of purpose. Kaya, mapansin niyo po, kahit yung iba ay valedictorian o matatalino talaga sa school, mahina sila sa communication skill. Ang bagsak nila, empleyado lang. Meron naman magaling mataas yung EQ, magaling sila makipagkaibigan kahit hindi sila matalino. Magaling sila sa social aspect. Pero pag may wisdom ka, maliban sa marunong ka makipagkaibigan at meron kang knowledge sa mga bagay-bagay, alam mo kung ano yung direction mo sa buhay. That's it. So maraming matatalino sa tingin nila, pero bakit bumabagsak? Marami ng tao na ang akala nila, naiintindihan nila ang lahat, pero hindi pala nila nalaman yung totoong direksyon ng buhay. Magaling naman ang Japan, pero bakit marami nagpapakamatay? Genius na sila sa genius. Goal-oriented naman sila. At nagdi-discovery pa sila. Pero bakit pagdating sa realidad ng buhay, parang failure pa rin ang tingin nila sa sarili nila? Anong naglack? Kulang po ng wisdom. They have wisdom, may tinatawag silang Confucius, yung mga scriptures din nila, learning of sa mga lesson ng buhay. Pero ano pong kulang? Katotohanan. Yung tunay na daan. At alam ko masarap po ang hangin ngayon sa ganitong oras. Naintindihan ko po, nung sapat ko, ganito yata yung hangin din. Sarap matulog, no? Pero ito, sabi kasi nila, Bible at least okay lang. Nilagay ko yun, para hindi ako bias po. AI overview. Sa panahon kasi ngayon, madali na lang. Pag sinabi mong AI, si AI, kinukuha niya yung thought from different references. In general knowledge. Then yun yung ibibigay niya sa inyo. Yung iba, ChatGPT siguro yung ginagamit. Ngayon, marami-rami ng app. So ngayon, kumuha ko sa idea ni AI, paano yung mga scholars sa ganitong study, ano yung view nila about spirituality. So, yun yung ginamit ko po sa pag-aaral dito, why? Why person? No? Why spiritual gifts? So, and what is spiritual gifts and how to implement spiritual gifts? So in the Bible, spiritual gifts are supernatural abilities given by the Holy Spirit to believers for the purpose of serving God and building up the church. Kaya pala, marami naman nagigit. Matalintado, no? Pero ang pinagkaiba nitong spiritual gifts. So, as described in passage like Corinthians 12 and Romans 12. So, hinango din naman ni AI sa Biblia. So, ito ay generalized. So, are skills and talents the same as spiritual gift? Ha? Tingnan natin. So, while skills are, may tayo ulit yung at least nilalagay ko yung reference sa baba. While skills are valuable and can be seen as gifts from God, they are distinct from spiritual gifts, which are supernatural abilities given by the Holy Spirit. Supernatural abilities. For the purpose of building up the church and serving God. Baka iniasahan niyo po yung Pentecost ha, kasi supernatural talaga yung speak of tongue,
hawakan mo, gumagaling, napapalabas mo yung demonyo. So, sa panahon natin ngayon, ano naman yung spiritual gift natin? Actually, pinangako to sa atin sa huli pang mga araw. Pero lahat tayo ang kandidato pa, dapat pa tayo matanggap yung fullness na yun. So actually, sa panahon natin ngayon, may natanggap pa rin po tayong spiritual na kaloob. So in a Christian context, a spiritual gift is a special ability or talent given by the Holy Spirit to individuals na ulit lang, no? So here are some more detailed breakdown. So ang definition po, spiritual gifts are supernatural abilities bestowed by God's grace, not natural talents or skills. Hindi siya natural talent or skills. Purpose, they are intended to be used for the building of the church in the glory of God. Dito pa lang, halos tapos na yung topic. No, pero at least, na lang natin, maximize natin yung time, no? Some commonly cited spiritual gifts, prophecy. Speaking God's word with authority and insight. Kung sinabi pong natulog kayo, may vision kayo, propesya. O may ganun yon, supernatural yon. Pero sa ngayon po, ang tawag sa atin ay minor prophet. We're studying, like yung mga mago no, na pumunta sa kapanganakan ni Jesus Christ. Meron silang abilidad na makilala ang propesya kasi inaral po nila ito. And teaching, helping others understand and apply God's word. Evangelism, sharing the gospel with others. Leadership, guiding guiding and organizing the church. Next, administration, organizing and managing resources and people. Next, mercy, showing compassion and empathy. So sa evaluation po ng goal na training na ginagawa dito, inuhubog ninyo po yung praise God ng spiritual gifts. May nakita ito na sa mga programs, no? Exhortation, encouraging and comforting others. Kaya minsan, ewan ko kung maulit-ulit sa survival camp, no? Uwi na ako, ayoko na. Doon na lalabas yung talent ko. Ay, sister, encourage mo na. Bakit? Yung mga reason, di ba? So, biglang lumalabas yun ng mga talento. So, Panginoon na nagtuturo sa atin nun, pero binibigay niya yung sitwasyon. Oh. Next, help. Providing practical assistance. Next, giving. Generously sharing resources. Kaya yung abilidad nating mapagbigay, regalo po yun ng Panginoon sa atin. No? Discernment. Distinguishing between true and false teachings. Dito ngayon, alam ko gusto nating i-claim itong regalong ito. Pero may tama pong proseso ito. And knowledge, wisdom, applying knowledge to make wise decisions. Mga decision making po natin. Knowledge, understanding God's truth, and tongues, speaking in a language unknown to the speaker. Speaking in language unknown to the speaker. And activation, minsan na-try nyo na mag-sermon tapos biglang nagre-recall sa inyo yung wisdom. No? And activation, spiritual gifts are activated by faith and are meant to be used to build up the faith of others. And the importance is recognizing and using one's spiritual gifts is crucial for the growth and effectiveness of the church. Kaya mga kapatid, ang hingin po ng Iglesia ng Aklia, ng training school ng and sa amin, sa lahat, sa atin ay spiritual na. Binigyan ka, titingin ka sa iba, di ba? Parang bata. Pag binigyan mo ng kamuti, titingin sa ibang bata. Bakit mas malaki yung sa kanya? Bakit may saging pa? Ibig sabihin, hindi natin, nawawalan tayo ng gana. Tayo mismo, hindi natin ma-encourage yung iba. Kasi tayo mismo nagdi-discourage sa sarili natin. Ibig sabihin, we are not thinking outside the box. No. Next, mahaba na pero. So in Apostle time, the Apostle Paul has vision of the glory between, he wrote at length in 12th chapter of the 1 Corinthians concerning the gifts of the Spirit that were given, not for one age alone, but till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So God had set some in the church, first, apostles, secondarily, prophets, thirdly, teachers, after that, miracles, then gifts of healings, helps governments, diversities of acts. Alam naman natin na nung nagkasundo, anong sikreto, bakit na-receive nila yung kapangyarihan? Pentecost. They are of yung differences nila, paano kaya, sabi ko,
Paano kaya sila nagkasundo? Paano nila naplansya yung gusot nila? Kasi sa sitwasyon natin ngayon, kung baka failure tayo sa Pentecost eh. Kasi sila, paano sila nagkakasundo in different view, different perspective. The way tingnan ni Pedro si Jesus, the way tingnan ni Santiago si Jesus, the way tingnan ni Matthew, Luke, John si Jesus. Medyo may pagkakaiba, no? So, prayer for the seven gifts. Prayer for the seven gifts of the Holy Spirit. So, ito yung na-search ko rin, no? Summary sa ating pag-aaral. So, yung spiritual gifts pala, dito tayo muna sa kabila. So, nahingin natin, the spirit of wisdom, that may despise the perishable things of the world and aspire only after the things that are eternal. Maging wise po tayo. Kaya mali yung desisyon natin sa buhay, aminin natin, hindi natin pinapakinggan ang conviction ng banal na espiritu. Alam niyo po, muntik akong nalugi sa mais ko. Ang conviction ko ay dapat ibilad ko na, Biyernes kasi. Ibilag ko na kasi ka-harvest. Pag na-stuck siya sa sako ng matagal, mabubulok. Sabi naman ng mga tao doon, ibenta mo na. Binibili nila, mas mura nga lang, binibili nila yung mais mo pag sabi nila, matatanda. Pero sa conviction ko, karanasan ko rin, dapat ibilag ko na. So nangyari, sige. Hindi ko pinakinggan yun na conviction ko. Nayaan ko lang yung mais kasi, baka hindi naman siguro, sabi ko, hindi naman siguro magbubulok ng ganitong araw lang. Diyan po, pinakinggan ko sila, nagpike ako, pumunta ako, kumuha ko ng sample na hindi pa nabilag yung mais. Sabi nung bumibili ng mais, hindi po kami bumibili ng hindi nabilad. Sayang, dapat nagbilag na lang pala ako, sabi ko. Nangyari, sabi ko naman, parang kinumport ko yung sarili ko, kailang, hindi naman siguro mabubulok pa. Punta kami ng kagutuhan, pagbalik ko, bilis din akong nagbilag ng mais. Binuksan ko naman yung sako para sumingaw yung init. Kapag bukas ko na po nangitim yung iba. So, roll siya sa reject na price. So, alam niyo mga kapatid, minsan binibigyan tayo ng conviction. Hindi ko sinabing presumption yun. Kasi may dati na akong knowledge na baka mabulok yun. Pero dahil siguro may sarili akong kaisipan, hindi ko siya pinakinggan, nangyari nga. Tapos yung iba pala na nag-advise sa akin, ng titrip lang. Ayun. So hindi nagimitan ng discernment. Ang mangyayari niyan, failure. Pag hindi natin tinanggap ang spiritual na kaloob ng Panginoon at nakinig pa rin tayo sa sarili natin, actually, hindi yung taong pinakinggan natin, yung sarili natin din na desisyon kaya nagkamali tayo. Yun lang ay nag-yield lang tayo sa Spiritual gifts pa po ay administration, apostleship, craftsmanship, discernment, evangelism, exhortation, faith, giving, healing, helps, hospitality, intercession, leadership, awaan, himala, propesya, paglilingkod, pagiging pastor, pagtuturo, tawag nito, yung sa tongues, mga wika, mga salita ng kaalaman at mga salita ng karunungan. Words of wisdom. Kaya mga kapatid, blessing din sa amin. It's a very blessing, kagutungan, when our friends na may foreigner. May foreigner dumadating, ay napipilitan tayong i-cultivate yung English, di ba? Yung wika. So, Panginoon pa rin magtuturo sa atin. Actually, utusan yung bata na pumunta ng school, formal yun, dipili mo sa kanya. Yung natural na ng Panginoon, ilalagay ka niya sa pangangailangan, no choice ka, pupurso mo talaga. So, natural yun. Tapos nung na-experience mo yung benefit, natuto ako ng English, nung nagbasa ako ng Isopin, lalo ko pa naintindihan. So, another motivation yun ay i-enhance pa natin yung karunungan na binigay sa atin ng Panginoon. Ganon magkalob ang Panginoon ng spiritual gift. Kaya mga kapatid, pag sinabi natin pagsubok ang blessing ang pagsubok, pag sinabi natin blessing ang pagsubok, yun yung paraan na tayo ay napipilitang matuto, pero kalaunan na-appreciate din natin ang plano ng Panginoon. Diba? Kaya, mga kapatid natin katutubo, alam niyo yung kwento sa
Palakan na sa sa maloob niya. Alam mo yung hindi siya parabola? Ay, pabola ba yun? Bawal sa atin yung pabola, no? Pero hindi, parang natural man siya na Halimbawa, ang palaka, nakatira lang siya dun sa balon. Dun siya initlog ng nanay niya siguro. Tapos kasi may tubig doon, then naging tadpole sila, lumaki. Hindi na siguro makatalon, pabalik kasi mataas yung well. Ang tingin nila sa labas, ay lang, bilog. Ay, ang mundo siguro ay bilog. Diba? Tapos minsan may dumadaang puti. Pag natapat yung araw, maliwanag din. So sa kaalaman nila, yun yung kaalaman. Pero pag hindi tayo nag-venture din na yung why ba? Alam yung why? Hindi ko pinopromote yung sobrang curiosity ha. Kaya nga may guidance ang mas matanda. Pero may rin yung tatawag natin na discovery ng knowledge. Kasi pag hindi tayo nag-enjoy sa pag-discovery ng kaalaman, alam nyo po ang langit. Ang daming matututunan doon. Pero pag kayo hindi pa ng tinatawag natin na discovery, research, hindi kayo pa ng learning, ang boring ng langit. Pero pag sabi nyo, gusto ko maging astronaut, talagang gusto mo makita yung kalawakan, doon mo na kailangan ng teleskopyo, lilipad-lipad ka pa sa kalawakan. So dito pa lang sa lupa, gusto na ng Panginoon na ibigay sa iyo yung regalo ng sense of appreciation sa karunungan. Para pagdating sa langit, ma-enjoy mo. So ibig sabihin, yun ay kaloob. Yung pagmamahal, lahat ng ini-enjoy nating masasaya dito sa lupa, kaloob yan ng Panginoon. Kasi nilikha niya tayo na ma-enjoy, maging matalino, maging malakas, nakikipag-usap sa iba, nakikipagkaibigan. So yun yung original. Kaya yung nangyayari ngayon sa sanlibutan, hindi na tayo nag-usap kasi nagsiselfone na tayo lahat. Yung kulay ng natural ay nagiging green na kasi matapang na yung kulay na nakikita natin sa cellphone. Diba? Kung pinicturan mo yung gumamela, red. Dating sa cellphone, red na red. Maliwanag pa. Pag alis mo, yung natural, yun yung natural sa atin kasi stimulized na tayo. Kaya mga kapatid, even yung spiritual gift na ma-discernment natin ang bagay nito, binigay ng Panginoon. Pero hindi lang natin nakikita kasi hindi natin binigyan ng pagkakataon yung sarili natin na matuklasan pa ang mas mga malalalim na karunungan at kaalaman. We are just go with the flow. No? Bahala na, may mas magaling naman eh. Makinig na lang ako. No? Wala namang masamang maging ambisyoso. Kasi kung walang dream na chini-chase, boring din talaga ang buhay. No? Pero pagkadugtong ito sa kalooban ng Panginoon, blessing po. So, all heaven approves of active, well-spent energy. All our powers and talents are God's gift. And they are to be consecrated to Him understandingly. Kaya dapat naintindihan natin bakit ko ginagawa ito. Then men will exert an influence with their God-given tact and skill. God is honored by them. It is these faithful workers who do all things with an eye single to the glory of God will take the leading part in the best and highest interest of Christ's kingdom. So the day of the final reckoning will reveal the 1,000 more, improving their God-given talents might have increased their knowledge in temporal and religious plans. The spiritual gifts, this use of our talents applies to all phases of the work, from leading the workers to those who are under their orders. Those who feel that they have but little influence may increase these gifts by applying to their own daily conduct role. So, not slothful in business, fervent spirit, serving the Lord. Apply this role in your work of the sanitarium. Use every jot of influence you have. Then you will have great satisfaction as you apply the rule to spiritual things. Alam niyo mga kapatid, handle kayo ng pasyente. Bigla kayong tatalino. Bigla kayong magiging researcher. Titingin ka ng dahon. Magre-research ka. Dati bata ako, tamad ako sa pag-aaral, yung paggawa ng assignment. Kasi hindi man ako goal-oriented talaga. Dapat makagrade ako ng mataas para maging proud sa akin ng mama at papa ko. Yung ninong ko at tita ko, bibigyan daw ako ng ganito pag tinasan ko ng grade. Mga ganun-ganun, no? Mga ganun kasi na-motivate. Pero alam niyo mga kapatid, wala akong ganung motivation sa nung bata. Kaya yung grade na umasa, okay sa akin yun. Hayahay lang ang buhay.
Pero alam niyo po, even yung ganon, yung kinaingitan ko yung mga bata na may sigasig talaga mag-aral, yung gigising talaga ng maaga. Tapos nagre-review, nag-aaral. Oh, Panginoon, bakit wala akong interest ng ganon? Bakit ang sipag nila mag-aral? Ako, ang tamad-tamad ko. Pag uwi ko talaga, bato ko yung baki, tapos manonood ako ng TV. So even po yung ganon na bagay, hinihiling din pala sa Panginoon. May talagang sinilang na batang meron talaga masigasig sa pag-aaral. May bata talagang tamad, pero pag ma-realize mo rin kalaunan, bakit pinilit ko yung gumising ng umaga at mag-aral? Sunod na araw, ayaw ko na. Hanggang dumating po, nakilala ko ang katotohanan. Masarap din pala mag-aral, mag-conduct ng study, i-share sa mga tao. So, kapatid, may paraan din pala ang Panginoon. Antayin din natin. Kaya yung mga pinagkahidwaan natin o hindi pinagkaintindihan ngayon, Panginoon din ang magtuturo ng interest na yun para sa pagkakaisa. No? So, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Basahin natin ang 1 Corinthians 12. Kasi dito hinamo po yung mga spiritual na kaloob. Ngayon, walang Tagalog. You know that you were Gentiles. Kung may Bible po kayo dyan na Tagalog, pwede niyo pong buklatin sa 1 Corinthians 12, no? Ito'y pinasaulo sa amin nung bago kami mag-graduate. Pinarequire ito, 1 Corinthians 12. So, hindi ko na siya ma-memorize ngayon. You know that you were Gentiles carried away unto this dumb idol, even as you were led. Alam ko naman, ignorante tayo nung una pa, no? Wherefore I give you to understand that no man is speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord by the Holy Ghost. Sino ang nagturo kay Pedro na si Kristo ay anak ng Diyos? Banal na Espiritu. Pero sino ang tinutukoy nun? Ang Ama. Sabi ni Kristo, ang Ama ang ituro sa'yo. So yun po ay karunungan at kaalaman na ang Ama ang nagbibigay sa atin. Kung sa sariling ng nakaalaman ni Pedro, hindi niya makikilala si Kristo na. So ibig sabihin, lahat yung knowledge ngayon ng katotohanan na nadidiscover at natututunan natin ay sa Panginoon yan. Wala tayo sa ating sarili. So, now there are adversities of gifts. Marami namang mga iba't ibang kaloob. But the same Spirit. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operation, but in the same God, which worketh all in all. Kapag, alam nyo kasi pag organize tayo, hindi ako napopromote ng organization na no? Meron kasing mga tao na ang interest nila ay magtinda ng libro, magprinta. Yung iba naman, ang gusto nila sumulat. Yung iba naman, ang gusto nilang gawin, mag-documentary, mag-video, mag-edit. May iba naman na ang talento nila ay business. Tayo, health. O, sa sanitarium. Ibig sabihin, yung iba naman, driving ang gustong pag-aralan. Si James, gusto niya yata matutong magpalipad ng aeroplano, no? Kasi sa PAMAS. Ibig sabihin, may iba-iba tayong interest. Pero tayo ay naglilingkod sa iba't ibang Diyos. So pag organize pala tayo, evaluate natin yung iba, anong gusto mong gawin sa buhay? Gusto ko pong gumawa ng libro, magsulat at mangaral. Yung isa man, gusto ko mangaral sa labas. Yung isa naman, ay gusto ko pong mag-social media. Gagawin natin, organize natin, Department of Media, Department of Publishing Department, Department of Health, Sanitarium, Department of Agriculture. So, ibig sabihin, iba't ibang administration, pero isang Lord, isang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Kaya nga, kahit nga sa kumpanya, iba yung departamento ng finance, iba rin sa quality control, iba rin sa contact mo sa producer, iba rin sa So, ibig sabihin, pero isa yung layunin nila. No? Isang pangalan ang dala nila. Isang tatak ang dala nila. So, ganun din po sa atin sa iglesia. Kaya nga, imagine mo kung lahat ay mga karan, panghawak ng lagar at martilyo. So, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Na ang kapayagan po ng Espiritu ay binigay po sa bawat isang tao upang tayo po ay makinabang. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Kaya nga, alam niyo mga kapatid,
sabi ko sa mga kasama ko, alam nyo, pag nangaral tayo sa labas, kailangan ko ng squad. May missionary kasi ako na magaling mag-memorize ng talata ng Bible. Gamisa naman, magaling siya mag-memorize ng spirit of prophecy. Kaya ako lang, magaling lang ako makipagkaibigan at magsalita. Sabi ko, magtulungan tayo, pag nangaral tayo, pag may hindi ako maalala na talata, paalala mo sa akin. Maalala yung reference. O pag may na hindi ko maalala yung SOP, paalala mo sa akin. So sa ganun po, nakakaroon tayo ng the same goal at different talent. To another, faith by the same Spirit. To another, the gifts of healing by the same Spirit. Nagpasan ko na siguro to. Turning the Spirit, that skill in common ours is gift from God. So as he worked at his trade, the apostle, ni Pablo po, had access to a class of people that he could not otherwise have reached. So he showed his associates that skill in the common arts is a gift from God. So who provides both the gift and the wisdom to use it aright. He taught that even in everyday toil, God is the honor. His toil hands distract nothing from the force of pathetic athletes as a Christian minister. Ito ay si Paul po. So, may gift din siya ng crafting. No. So, sa Romans 12, tinry kong summarize yung thought ng every talata hanggang 21. So, hindi ko na ito kasi baka mapahaba po tayo. Hanggang anong oras po tayo ka? 4. Ilang minuto na lang. Kasi kahit yung time management, kaloob pa rin ng Diyos. No? So, as a recipient, how to become an effective channel of spiritual gifts. So sabi niya po rito, sa aspeto ng kaloob, no, life is a gift of God. So our bodies have been given us to use in God's service, and He desires that we shall care for and appreciate them. We are possessed of physical as well as mental faculties. Our impulses and passions have their seat in the body, and therefore we must do nothing that would defile this entrusted possession. Our bodies must be kept in the best possible condition, physically and under the most spiritual influences, in order that we may make the best use of our talents. So, ibig sabihin, talagang ang Panginoon, binigyan niya tayo ng kapangyarihan na i-control ang ating sarili. So, lahat ng maling ginawa natin ay choice natin. At sabi pa sa Job 27:3 po, no? Dinagdag ko lang. All the while, sabi ni Job dito, all the while, my breath is in me, and the Spirit of God is in my nostril. Alalahanin po natin, nung binigyan ng Panginoon yung alabok ng buhay, binigyan niya ang kanyang espiritu. Kaya itong physical na ating katawan po ay kaloob din ng Panginoon. At kapag tayo ay naging health conscious, ibig sabihin kaloob pa rin ng Panginoon. So the spiritual condition of man is finite, there is no light in his wisdom. Kaya i-consider po natin, una, bakit yung a certain dakos? Bakit palpak ako sa decision ko sa buhay? Bakit nanghihina ako? Bakit hindi ko maintindihan ito? Bakit hindi masarap sa akin ang durian? Maraming ganun, no? May maraming bakit, di ba? Ito yung bakit. So, sabi niya rito, man is finite, there is no light in his wisdom. Ibig sabihin, a certain dakos, ang pinaka-cause pala, hindi natin ma-recognize sa harapan ng Panginoon na tayo walang nalalaman sa harapan niya. Minsan nagiging mayabang tayo, ayaw natin magpatalo, gusto natin tayo ang pinakamarunong sa lahat. Kaya pagdating ng totoong marunong, halimbawa, yung karunungan ng Diyos ay dumating. Halimbawa, nagkaroon kami ng hidwaan ni brother na ganito. Nagkataon, naghanap pala siya ng katotohanan. Ngayon, pinahintulot ng Panginoon na ako yung makadiscovery ng katotohanan at ibibigay ko sa Kanya. Anong nangyari? Mas mahalaga yung pride ng hidwaan namin kaysa yung malaman ang katotohanan. Kaya tinatawag tayong truth seeker. Ibig yung pagiging truth seeker o pagpapakumbaba natin kaloob ng Panginoon, inaaral din yan. Kaya yung pagiging good listener nga, sabi ko, pag sinabi mong good listener, hindi lang yung, si Eric, nakatingin sa speaker, tumatango.
Yung listener din, yung may tatawag tayong listening mind din, hindi lang listening ear. Hindi lang paying attention ka. Umaganyan, tapos nung tinanong mo, diba? So, pinag-aaralan ko lahat ng bagay. Yung turo yan ng Panginoon, hindi ko nabasa. But the reason is a gift of God, and His Spirit will aid those who are willing to be taught. Man's word is of any value, echo the words of God. In the education of youth, they should never take the place of divine. Kaya paano natin ma-acquire din ang spiritual gift ng Panginoon? Actually, nakabuilt-in siya sa atin. Parang, ano yung sinasabi nilang vitamin, sa araw, nakukuha sa araw, vitamin D? Naka-built-in yan sa atin. Stop. Vitamin D, naka-built-in yan sa atin. Akala nila, yung si araw, nagbibigay ng vitamin D. E di nung inaraw pala, inaral natin, si vitamin D, built-in pala siya sa katawan natin, kailangan niya lang nang mag-activate sa kanya. Kailangan ng liwanag. Pero dahil pinauso nila na mas katanggap-tanggap ang mabuti sa maitim, ayaw na magpa-araw. Pero dahil mayroon tayong listening mind, ibig sabihin wisdom, mas pinili natin magpa-araw at maging healthy. At inactivate ng liwanag yung vitamin A sa atin. Bakit nung nagpa-araw po ako, skin cancer ang inabot ko? Ma'am, rinito nyo po yung sarili ng buhay kahit kumakain kayo ng karne. Ibig sabihin, kailangan natin ng talagang quality na kaalaman para ng kalidad. Yun ang gusto ng Panginoon na mag-aim daw ang kanyang mga anak ng mataas na standard ng kaalaman. O kala ko, hayaan ko na may doktor naman, hayaan ko na may teacher naman, hayaan ko na may researcher naman. Kapatid, nung nalaman ko, gusto pala ng Panginoon, mauhaw tayo sa karunungan. Kasi pag ikaw ay bata ng, uy, wow, ano po yung ganito? Gustong-gusto ng Panginoon magipag-usap sa gustong mag-discover. Halika, pasyal kita dito. So, translation na lang po ang gagawin. So, kailangan ma-renew yung mind natin sa buhay. So, the ultimate gift, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Panginoon. So, presence of the gift, so yung spiritual gift from God, ito yung mababasa po natin sa 1 Corinthians 13. Ito ay pinasaulo din sa amin. Doon ko nalaman na marunong pala ako magsaulo. Kasi hindi pipirmahan ni Kuya Gisto na yun. Pag clearance ko pag hindi ko nasaulo ko eh. 1 Corinthians 13. So Christ's righteousness, in summary, life of Christ, teaching of Christ, words of Christ, knowledge of God, the very essence of the gift of God, is charity. Hindi natin makikilala ang Diyos, pero dahil sa kanyang anak, makikilala natin siya. So, though I speak, sa verse 1, sabi niya, though I speak with the tongues of men, kahit magsalita ako sa mga wika ng tao o ng mga wika ng mga anghel, ngunit kung ako'y walang pag-ibig, ako'y magiging gaya ng batingting, ng batingaw o ng tunog ng batingting. Ibig sabihin, ingay lang ba? Naranasan nyo na po yun? Yung may nagsisermon dito, pero ang tunog lang sa'yo ay, for example, Brother Wong can relate to this. If I speak Tagalog, the way he listen, it's not wisdom, it's not communication, it's not, sa kanya ay parang radyo lang. Sa inyo na nakaintindi sa wika, karunungan siya, kaalaman. And though I have the gift of prophecy and understanding all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, and I have not charity, I am. Tara, ito ay para sa faith, gawin natin ang programang ito. Dami na tayo, may faith tayo. Alang-alang sa pananampalataya, gawin natin to. Pero Panginoon ang nakakabasa sa motibo po natin. So, ito yung ultimate na kaloob talaga ng Panginoon. Actually, ito yung magpipuwel sa atin na gawin yung mga bagay na ma-enjoy natin. Turo ng Panginoon. And though I bestow, at kahit ibag kaloob ko ang aking mga ari-arian upang pakainin ang mga mahihirap, at kahit pa aking ialay ang aking katawan na sunugin, ngunit kung wala akong pag-ibig, ito'y walang silbi, magiging walang silbi sa akin. At sabi niya pa po sa verse 4,
Ang charity suffereth long. Sa charity daw. Ang pag-ibig daw ay nagtitiis at mabuti. Mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri sa kanyang sarili. At ano yung pop-up? Mataas. Napaka-popular po na verse nito. Pero inuulit-ulit ko rin talaga ito po. Parang ito yung pinakakumpas ko sa buhay. Doth not behave itself unseemingly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Isa sa pinaka-paborito kong passage ay yung verse 5. Yung thinketh no evil. Ito yung sisira ng barrier natin sa bawat isa. Alam niyo yung barrier sa atin? Unang tingin ko pa lang kay Kuya Alan, may masama na akong inisip sa kanya. May bakod na. Ibig sabihin, thinketh evil, nag-isip na tayo ng masama sa kapwa natin tao. You know? Hindi siya nagagalak sa pagsasalangsang, ngunit siya nagagalak sa katotohanan. Excited ba kayong malaman ng katotohanan? O, punta na lang ako sa meeting kasi bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. Yung topic kanina sa banda sa elder. So, yun yung pinasilitate namin. Ito'y sinasanggunin ng Panginoon sa atin. Pagtiisan natin ang bawat isa. Halimbawa, hindi nyo ako maintindihan, hindi ko rin kayo naiintindihan. Ganun tayong mga pagkakataon, di ba? Napakalinaw sa iyo yung katotohanan, pero bakit hindi ko maintindihan? Yung kuya ko, o yung mga yung ibang relatives ko, matatalino naman, pero nung sinare ko yung Godhead, bakit di nila maintindihan? Okay, unang inako ko, baka may problema sa akin. Hindi ko sila sinisi. Pero mga kapatid, ito yung gustong ituro ng Panginoon na kaloob sa atin. No? Sabi niya paborito, charity never faileth, but whenever there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Ang pag-ibig po ay hindi daw siya nabibigo. Hindi, ang tamang term dito. Hindi siya natatalo. Hindi siya nagigiba. Ay, sorry, 50 minutes na. So, ibig sabihin, kung may pag-ibig tayo, kahit ang mga tao ay mahupad sa pagkaalam, kung ito ang naghahari sa atin, ibibigay ng Panginoon. Kasi yung tatawag natin na kung sino yung mas matured, siya yung nag-a-adjust. Kaya kung gusto natin maging leader at maano sa Panginoon, tayo yung mag-adjust. Kasi nasa atin yung maturity. Kahit yung mas bata ka, tapos yung matanda ang bata ang nag-a-adjust. Ang matanda naman, alam niya yung kapasidad ng bata, yung matanda ang mag-a-adjust. Ibig sabihin, kailangan talaga natin pag-ibig na may maturity. So, for we know in part, and we prophesy in part, but when that is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became man, I put childish things away. Kailangan po natin ng paglago. Ilang taon na ang lumipas, ganun pa rin yung doktrina na kaya nating dalhin. So, kailangan natin ng paglago o growing in Jesus. So, kaya wag na tayong mag-inarte kasi ugali yun ng bata, di ba? Yung pagtatantrum lahat ng mga ganun. So, yun ay hindi karunungan sa harapan ng Panginoon. For now, we see through glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as I also am known. And now abide faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Nakikiano sila, basta importante may faith ako. Ang importante umaasa ako na darating ang Panginoon. Yung tanong, kung may ibig ba tayo? At kung may pag-ibig ba tayo, anong klaseng pag-ibig ito? So, now there are diverse gifts in the same spirits. Ano ka na lang po Yung manifestation po ng spiritual gift ay yun pong tatawag natin bunga. So, pwede kang may talento pero lalabas ka pa rin arrogante. May tinatawag tayong sa school ay educated pero hindi siya well-mannered. Tama ba? Yung educated daw pero hindi well-mannered pa. Yung walang galang, bastos pa rin. Yun. Walang pinag-aralan. Parang may pinag-aralan daw pero parang
hindi marunong nagmamata pobre, mga ganun po. So, God's natural attributes sa tao, ito po ang conviction ng banal na Espiritu. And it is the Spirit that quickeneth the flesh, profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Sa unang bahagi po, it is the Spirit that quickeneth. Kaya tayo gumawa ng mga bagay na mabuti. Ang salita ng Diyos ang pakilos sa atin. Kaya nga, ito ay Christ's righteousness, ito tawag natin faith of Jesus. Christ in you, the hope of glory. Kaya lahat ng ginawa natin mabuti, hindi sarili natin katuwiran. Hindi ito'y katuwiran ng Panginoon. So, till we all come in the unity of the faith and knowledge of the Son of God, unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, the mind of Christ is the spirit of unity. Gusto kong idagtong kasi ito sa ating tema, no? In one accord. So, He has appointed that His church, ito kanina yung yung puzzle, ito yung puzzle kanina. Hinabol ko na kanina ilagdag. So, sabi niya, Panginoon daw, He has appointed that His church on earth shall stand perfectly united in the Spirit and counsel of the Lord of hosts to the end of time. Ito yung nasa sa tema ng programa, no? Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Sabihin, may pag-asa pala na magkaisa tayo kahit meron mga differences tayo. Alang-alang sa pag-ibig. No? Kung parang nanay ko pa rin ang nanay ko kahit magkaiba kami ng prinsipyo sa isang bagay. Tatay ko pa rin ang tatay ko. Ang Panginoon ang magbibigay ng paghihiwalay. Ano po? Kasi siya yung nakakaalam ng labis para sa atin. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ito po ang atmosphere sa langit. Kaya pinagtintulot po na hindi natin maintindihan ng Bible, binigay ang SOP. And kahit sa SOP, pinagtulot din na hindi lahat talaga ay makaunawa, pero kung tayo truth seeker, ang Panginoon ang magre-reveal sa atin. Pero ang revelation na natanggap ko po talaga ay hindi ko naman ma-edit yung nakasulat sa SOP. Yung mga, halimbawa, may mga quotation doon na contradict sa atin. Sino maka-adjust? Tayo o yung nakasulat? O kung hindi settle tayo sa nakasulat, the way natin maintindihan ito, bawit na lang tayo sa pag-ibig. Sapagkat marami tayong bahagi sa isang katawan, ngunit hindi lahat ng mga bahagi ay may pareho-parehong tungkulin. Gayon din naman tayo na marami ay may isang katawan kay Kristo, at ang bawat isa ay bahagi sa isa. So, pasalamat po tayo. Binigyan tayo ng Panginoon ng left and right. Binigyan din na kamay, ang paa, lahat ng katawan. Ganun din po sa iglesia. So, yun lang po. Panalangin natin ng Panginoon ay pagkalooban po tayo ng spirito ng karunungan.